Sa panahon ngayon, gaano kahalaga ang ating wikang pansarili? Dahil tulad ng ating kasuotan, sa modernong mundo ay kasabay na nakikiuso ang wikang Pilipino sa pag-usbong ng makabagong paraan ng komunikasyon at pagtuturo. Sabik pa rin ba si Juan at Juana matuto ng wikang Filipino? Tayo ngayon ay nasa 20th century, yung mga bata natin, mas ano sila, yung mas alam nila yung mga modernong salita. So this time, kung siguro makakatulong yung sa pagtuturo kung gagamit ka rin ng mga wikang mas malalim ang salita. Ayon sa paniniwala ni Vivencio Jose, wikang Pilipino ang dapat na gamiting medium sa pagtuturo sapagkat mas madaling natututo ang mga mag-aaral kung ang wikang kanilang nauunawaan ang gagamitin ng guro sa pagtuturo. Sinabi rin na wikang Pilipino ang lingua franca ng ating bansa. Okay, since I'm teaching English, the medium of my instruction is English, but then, since my learning loss nga na naganap during the pandemic, hindi rin natin maalis sa mga estudyante na magsalita ng Filipino, and hindi ko rin ma-require na magsalita sila sa wikang English during my class. So, yeah. But then, the medium of my instruction is still English. Sa paggamit ng Pilipino bilang wikang panturo, ayon sa pagsusuri ay mas mabilis matuto ang mag-aaral gamit ang kanilang unang wika kumpara sa mga nag-aral lamang gamit ang ikalawang wika. Mas mabilis ding anila umunlad ang cognitive, linguistic at academic competency ng mga nag-aral gamit ang kanilang unang wika. Taon po yung pagtuturo, ano po ang wikang panturo na inyong ginagamit sa inyong asignatura? Sa Filipino subjects, definitely Filipino yung ating ginagamit, no? Na lengguwahe. Sa antas tersaryo o sa college, sabay kong ginagamit ang Ingles at ang Filipino dahil sa isang kadahilanan. Hindi naman lahat ng mga mag-aaral ay dalubhasa sa pag-unawa kapag Ingles ang gagamitin. Kung kaya't ginagamit ko ang Filipino para mas maging buo at ganap yung pagkatuto nila. Ayon sa Executive Number 335 ni dating Pangulong Corazon Aquino, ipinag-utos na wikang Filipino ang gamitin sa transaksyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Isinalin din sa wikang Filipino ang pangalan at mga sign ng mga public offices sa bansa. President Cory, yung ating mga sumunod na pinuno ay hindi ganoon naging masigasig para ipatupad yung EO 335. Kaya nagkaroon ng backsliding. Yun namang mga tagapagtaguyod ng wika, hindi inaalagaan yan. Noong 2003, sa bisa ng Executive Order Number 210 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ginawang Ingles ang wikang panturo. Hanggang ngayon ay Ingles ang wikang panturo sa mga paaralan sa buong bansa. Malaking bagay, malaking tulong na kapag Filipino language na ginagamit sa pagtuturo, mas madaling maintindihan ng mga estudyante, mas nagiging malalim yung talakayan, kasi mas na-express nila yung kanilang ideas. Noong National Achievement Test o NAT noong 2011, 76.44% ang average score ng mga mag-aaral sa grade 6 sa Filipino. Bumaba ito ng 69.15% noong 2012 at naging 72.41% noong 2013. Patuloy naman ang pagtaas ng score sa Ingles mula 2011 na merong 65.11%, 66.27% noong 2012 at 67.12% noong 2013. Sa high school, ang NAT result noong 2013 ay 58.0% ang average nila sa Filipino at 53.99% naman sa Ingles. Sa totoo lang, kung ito ay professional subject, Prof. Ed, masasabi ko na ito ay maaaring maging alternatibo sapagkat mas maraming mga mag-aaral ang
nakukuha yung competency na dapat nilang matutunan at mas ganap yung pag-absorb nila o pagtanggap nila ng kaalaman kumpara sa English na lalo na kapag ito ay gumagamit ng mga malalalim na salita o ng mga highfalutin terms. Ang kawalan ng wikang pambansa ay may tuturing na itang kahinaan dahil nawawala ang elemento na nagbibigay ng matibay na pundasyon sa isang bansa. Ayon kay Virgilio Almario, isang alagad ng sining, kailangan ng Pilipinas ng wikang Pilipino. Ayon naman kay Bienvenido Lumbera, ang ating wika ay katulad ng ating paghinga. Inihalin tulad niya ang wika sa hininga. Ang ibig sabihin, walang buhay kung walang wika. Malinaw na sinabi ng dalawang dalubhasa na ito na talagang napakahalaga ng wika, lalo na sa pangturo, at talagang mapapakinabangan at napapakinabangan ng ating bansa. Sa katotohanan, ang gawin ng mga guro kagaya ko, paalalahanan sila na balikan kung ano yung dapat nilang nakasanayan. Sa kabila ng pagpapaalala, may higit na mas malaking ambag dito dapat ang magulang dahil malaki yung oras ding nagugugol nila sa kanilang tahanan kung saan mas ganap ang paggamit nila ng social media, kung saan mas nagiging gamit nila ang English. Ang pagpapaalala, sabi nga natin sa kasabihan, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Isaisip natin na ang wikang Pilipino ay kalasag natin upang makamit natin ang minimithing kaayusan at kaunlaran ng ating bansa. Gamitin natin ito upang maipahayag natin ng tama ang mga ideya ng ating kaisipan at kaalaman. Patuloy nawang magningas ang pagmamahal natin sa wikang Pilipino ngayon at kailanman. Ako si Mark Nico M. Idilioran. Ito ang aming dokumentaryo.